Guys, magre-react po ako pagkatapos ng video na ito. By the way, kung bago po lang po kayo sa aking YouTube channel, please paki-support, please like this video. Paki-subscribe po yung hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko. At paki-share na rin po sa inyong friends and families. Tara, panoorin natin. Let's go! Bas at nasagi po yung kwetan po ng multicam. Dahilan para tumalsik po yung biktima na si Angelica Katami. Oh, okay. So, kasalanan ng boss. Opo. At doon na nga, Idol Rafi, pag abante niyan, doon po nagulungan. Pasintabi lamang po sa mga manonood, doon po nagulungan ang ulo po ng biktimang si Ba't umabante yung boss? Yun nga po, Idol Rafi, umabante pa po. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Opo, salamat po. I'm speechless. Hindi ko akalain na ganun po yung makikita ko sa video. Matindi po. Ano na po nangyari doon sa driver ng bus? Nakakulong na po siya, Idol. Good. Yung bus po, naka-impound na. Opo, naka-impound po. Tinabi niyo po kay Odette na walang insurance yung bus? Bali, hindi pa naman po nila kami na kakausap nung ng bus. Okay, Magic Line Express. May plate number UWK 868. Nakipag-unahin na po sa inyo Magic Line na Nung one time lang po nung nadisgrasya po yung anak ko, kinahaponan po nagpunta po sila doon. Ang nakausap po nila, Idol, yung anak ko, yung kapatid ko po at saka yung kapitana po namin nagpunta po doon sa San Jose. Okay, ano po sabi nila? Bali, hindi naman po ako, Idol, ang nakipag-usap. Bali po yung kapatid ko na isa. Okay. Bali, parang blackout po talaga ako, Idol. Ano pong napag-usapan ng kapatid nyo? Bali, ang narinig ko lang po, hindi po kami muna makikipag-usap sa kanila. Hindi muna po kami haharap sa kanila. Kasi nga po dahil yung nangyari po dun sa anak ko. Okay, meron ho ba silang mga ipinabot na tulong o ipinangako na tulong? Wala pa po. Bali ako po yung nasa likod lang po ako ng kapatid ko. Ayaw ko po talagang humarap sa kanila. Tama po yun. Tama po yung ginawa nyo. Okay, kasi kung hindi, sila po ipipiliting kayo makipag-areglo and then magkakaroon ng pirmahan, wala kayo sa sarili nyo po, tuliro kayo and all. Sasamantalay nila yun. Subutin lang po at hindi ka nakipag-usap. Right move, right decision. After ilang araw, na medyo okay na kayo. Nalibing na po ba yung... Hindi pa po, nakaburol pa po yung anak ko. Bali sa Friday pa po siya ililibing. Okay, bumalik po ba sila sa inyo para... Wala po. Wala po bumalik. Wala po. Colonel Narbuada, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Sa inyo pong ginagawang investigasyon, ano na pong pinaka-latest? Alam ko po, nakakulong na yung driver. Ano po pala yung kinaso sa driver, sir? Ang kinaso namin, sir, yung resulting damage to property at saka yung case na murder, sir. Because of that, nasa kulungan na ngayon without bail yung driver. Yes, sir. Yes, po. Opo, sir. Yung pong boss, sir, naka-impound. Yes, sir. Nandito sa amin, sir, ang bus, sir, naka-impound, sir. Na-check nyo na ho ba sa LTFRB kung may prangkisa po itong Magic Line Express? So, we're going, sir, ang pag-check namin sa ITFRB, sir. So hanggang ngayon po, hindi nyo pa rin po malaman kung may prangkisa o wala? Yes, sir. Napag-check namin, sir. Check namin, sir. Sir naman, kami po, oras lang, kaya ko i-check to in 10 minutes kung may prangkisa o wala. Kayo po, ilang araw na. Yes, sir. Ganun po kabagal pala umaksyon mga pulis nyo. Sorry, sir, pero sir, dapat by now, meron na kayo informasyon kung may prangkisa o wala ito. Kasi po, hindi na nagpag-usap. Para malaman din kung may insurance ito o wala. Things like that, kasama dapat yun sa inyong katungkulan na sa inyong pag-imbestiga. Yes po, sir. Nakuha sir, yung pagkabangga niya, sir, natasal pa niya. Tapos, umabante polis siya. Yun, sir, Kaya yun sabi ko po na most likely murder po yun kasi nakita niya na tumba tapos nandun sa ilalim ng gulong niya and yet, imbis na bumabash, ang ginawa niya, pinandar at sinagasaan lalo yung biktima. Kaya yun po yung murder, tama? yes po, sir. Ma'am, Leia, kung okay lang may kwento ninyo, paano ba nag-overtake yung bus? Tapos? Umiberte po siya po. Tapos, yung bigla na lang napaano yung nabundol yung sinakyan naming patrol. Tapos po yung nalaglag si Sek, pagulong po dun sa pangalawang hulihang gulong. Ayun, nung mabundol ng bus, yung multicab, Tumalsik, gumulong, papunta dun sa gulong. Sa likod ng Opo. gulong ng bus. Opo. And then, alam ng bus driver na nandoon yung Opo. biktima sa ilalim. Opo. Wala ba nagsigaw sa kanya na, uy, nakasagasa ka, bumaba ka dyan? May tao na pong nagaganon siya na, kasi sumisigaw na po akong tama na. Tapos yung na yung isang tao dun sa harap na gumagano, na po. Tapos ang sabi nung umatas siyang pahaba. Tapos bigla na lang siyang parurot. Patakas po. So siya nang naiwan mag-isa? Siya na lang po kasi yung po niya, konduktor, naghahanap po siya ng pangharang doon. Kalso para opo. hindi na magulungan. Opo. Biktima. Kaso, lalo itong umabante. Opo. Anong oras po yan? 8:30 po. Ng umaga? 8:20 po, 8:20. Oh, kala Pero ko. medyo maluwag po yun kasi medyo malaking space po yun doon, sir. Pwede po siyang overtake kasi wala pa pong gaanong tumatakbo na jeep. Sumisigaw po ako na harangin nyo. Tama-tama nakita ko yung bus na maliit po. Paahon doon sa, sir, paahon doon papuntang highway. Senator, Yes po, Senator. Magandang hapon. tama lang yung kaso yung pinal ni Colonel na murder kasi matapos niyang mabundol at matalsik sa ilalim ng bus yung biktima, alam naman niya nandoon, ginulungan pa niya hanggang Yes, sa sir. mamatay. Nakita ko po yung videos and it looks like he had an opportunity na full stop na, nakababa na po lahat ng pasahero, pati po yung conductor niya. Plus, in-inform po siya na may tao sa ilalim ng gulong niya. But he still chose to drive away. Sa ating revised penal code, Senator, a person can incur criminal liability. He's doing a wrongful act, even though what resulted was not what he intended. Nasa Article 4 po yan ng revised penal code natin. So
dito, kahit sabihin niya ng hindi niya sinasadya or hindi niya, he did not intend na mapundol niya yung tao, he's still liable for the murder that he committed. May pananagutan pa rito yung may-hari ng bus. Halimbawa, adik po itong driver kasi kitang-kita mo sa video na hindi siguro gawa niya ng isang normal na tao. Baka nakasyabu ito. Kung nakasyabu ito, responsibilidad ng mga may-ari ng mga bus company na dapat dinadrug test ang kanilang mga driver. Isa sa mga requirements bago nila i-hire yung kanilang driver. Meron po, Senator, no, sa ating civil code, meron pong liability ang isang employer sa kanya na may kailangan maayos po yung selection niya sa kanyang mga employees. Kasama na po dito yung pagka-ensure na meron silang proper driver's license, proper training, also yung drug test po, Senator. Kailangan po ma-prove ng ating may hawak ng bus franchise na ginawa po nila itong proper selection. If hindi po nila ginawa to, meron po silang civil liability. Magic Land Express Corporation, Manuel Ikang, liaison officer. Mr. Ikang, magandang hapon po, sir. Mr. Ikang, alam niyo na po siguro dahilan kung ba't po kami napatawag, ano po, sir? Yes, sir, opo. Good afternoon po. Good afternoon po. Ano pong plano ng Magic Land Express dito po sa nangyaring insidente na kung saan nakapatay po yung driver ninyo? Kasi sir, ganito po yan, sir. Nung lumapit po kami ron, sir, hindi man naman kami nagpabaya, nag-alok po kami ng tulong. Ano pong tulong inalok niyo, sir? Kung ano po yung may tutulong namin, kung ano po yung pangangailangan. Kaya lang po, ang sabi nung ayaw kaming kausap, tsaka na lang daw magdadalamhati pa sila. Yun po ang... Tama lang. Pero ngayon po, sir, ano po yung... Una, ang tanong ko muna, may prangkisa po kayo, no? Yes, sir, opo. Meron pong insurance yung bus? Yes, sir. Opo, Marte Insurance po. So, magkano po yung policy sa insurance na yun? Para sa isang namatay halimbawa na nasagasaan ng bus niya, ano po? Mga 100 po, sir. Naku, kulang pa yung pampagamot ng ngipin mo. Pag binunutan ka ng ngipin at nagdumugo ng ngipin mo, 100,000 siguro. Kulang pa. Nanlit naman. 100,000 per passenger? Per passenger po yun. So katulad nito, nasagasaan, yung biktima at namatay, magkano po yung sa policy niyo nakasulat? Hindi naman po kung ano po yung mapagkasunduan, sir, kung ano po yung hilingin nila. Pero sa pagkakala mo, bilang liaison officer, katulad nito, diretso na po tayo, sir. 100,000 per person. So 100,000 lang ang insurance na policy binili nyo para sa masasagasaan ng inyong boss. Tony Garrett. Yes po, Senator. Napakalit ng 100,000. Yes po, I agree, Senator. Dito po, hindi naman tayo pilit na ilimit ang ating damages based sa insurance po na kinuha ng bus liner. It doesn't extinguish po completely their civil liability. Ang aking recommendation po dito, Senator, is kasuhan na lang po nila ng criminal itong nakasagasa po. Anyway, hindi, nakakaso na, nakakulong na without bail yung driver. Pero ang sa akin, sana makakolekta sila dito po sa may-ari ng bus. At hindi lang dapat 100,000, kung ako milyon. Yes po, dapat po ipagpatuloy po nila yung kaso para ma-allege po nila doon sa criminal case yung civil aspect ng damages. That way, hindi po tayo limited sa ibibigay po ng insurance. Dahil hindi naman po yung insurance policy nagde-determine kung magkano damages lang ang natatanggap. Hindi kasi yung insurance policy, yun lang talaga ang in-insure, 100,000. However, sabi ko nga, I'm sure mag-agree sa akin yung kamag-anak ng biktima na napakalit na 100,000 para kapalit ng buhay ng kanilang kamag-anak, di ba? Yes po, Senator. So, dito po, para hindi po tayo malimit doon, Sen. Kailangan po talaga. Yes po, ituloy po natin sa kaso. I-prove po natin yung damages doon sa korte for what they suffered due to the criminal act committed by the employee of the bus line. Okay, so Nay, willing ko ba kayo na ituloy ang kaso? Kasi yung 100,000 ibabayad sa inyo sa insurance, muna sa insurance, tapos papirmain kayo ng waiver, tapos na. O ituloy ninyo yung kaso para yung korte po magde-decide kung magkano dapat ang babayaran ng bus company. Opo, itutuloy ko po yung kaso. Very good. Very good ka na po dapat. Maliban na lang kung mag-offer ito ng 10 milyon. Mr. Manuel Ikang. Yes, sir. Yes, bilang isang liaison officer, halimbawa yung 100,000 talaga maliit yan at yun lang kaya talaga ng insurance dahil yun ang kalagay sa policy. O tulad niyan, halimbawa, magkano yung inyong idadagdag para naman mapagaan yung sama ng loob, yung dalamhati nitong mga kamag-anak ng biktima sa inyong palagay? Kausapin ko po yung boss ko, sir. Pag-uusapan po namin. At saka mas maganda makausap din po namin yung pamilya para mapagkasunduan kung ano po yung dapat. Siguro po mas maganda sa korte na lang kayo mag-usap-usap para doon yung si judge na lang siguro mag-set ng amount. Tama ba ako, Tony Garrett? Tama po, Sen. Para sa ganung paraan po, ma-formalize po yung usapan at pwedeng i-revive yung kaso just in case hindi po tinupad. Kasi may possibility po, Sen, na baka nag-agree sila out of court, i-atras po yung kaso without the court being informed. Sabay hindi po nila tuparin yung usapan. Okay, so Nay, ganito po yung driver, huwag niyong pakawalan yon. Huwag niyo po isama sa deal. Halimbawa, Nay, dumating yung punto na pumayag kayo makipag-areglo, out of court settlement kung tawagin, huwag niyo pong ikasama sa usapan yung driver. Si driver dapat makulong. Dahil napakawalang hiya po yun. Okay? Siguro kung makipag-areglo kayo kung sakali man, doon lang sa may-ari ng bus. Opo. Ngayon, sige na, bigyan ko kayo ng pagkakataon na makipag-usap. Makinig lang siguro. Makinig kayo sa sabihin ng bus line, bus company. At kapag hindi po kayo happy, tuloy natin yung kaso sa korte. Kung ako po ang tatanungin, kulang po talaga dahil yung anak kong yung bali, siya po yung breadwinner ng mga kapatid sa pag-aaral. Kaya po nagsisikap yung anak ko para sa pamilya po namin at saka sa mga kapatid. Lalo na po ngayon, idol, na dalawa man po silang nagtatrabaho na magkapatid. Pero siya po talaga yung sumusuporta talaga po masyado sa mga anak kong nag-aaral. Kaya ma'am, yung sinasabi ko, kung gusto niyo na lang, pwede kayo makipag-usap sa bus company, sasama namin kayo, makikinig kayo, at kapag yung offer ay
sa tingin nyo okay, nasa inyo yon. Pero dapat, bago kayo pumirma, dapat may abogado at kung ano yung napagkasundo yung halaga, kaliwaan. Pero kung hindi kayo satisfied dun sa amount, ikukorte nyo. Am I making sense, Atty. Garrett? Yes po, tama naman po, Sen. Hindi po tayo papayag na i-atras na lang po talaga yung kaso without them knowing the full extent po na kanilang wini-waive. Kaya kailangan po talaga ng assistance of a lawyer before the settlement would happen. Tama po. So, dyan pwede kami tumulong. Nandiyan yung public attorney's office para doon po sa out-of-court settlement kung kayo po'y happy. Pero hindi kayo basta-basta pipirma sa waiver hanggat wala dyan yung napag-agrihan, kung ano man yung napag-agrihan ninyo. However, kung hindi kayo satisfied, korte agad. At bahala na si judge kung magkano yung award. Okay, ganun lamang. Mr. Ikang. Yes, sir. Yes, sir. Opo. So, sabi mo, kakausapin mo yung Yung boss ko, sir. boss mo. Sige, kausapin mo yung boss mo. And then, depende na dito ngayon sa kamag-anak ng victim kung sila makipag-usap. Kung sila makipag-usap, then so be it. Kung hindi makipag-usap, edi tuloy sa korte. Yes, sir. Yes, sir. Pero yung driver ninyo, makukulong na yun habang buhay. Okay? Sige po, sir. Wala mo kayong ginagawang drug test, random drug test sa mga driver ninyo? Mukhang addict to. Itong driver nyo nakasagasa. Meron lang po, Sinadya. sir. May drug test po sila, sir. Okay, kailan pa pinaka-last drug test nitong driver ninyo? Ano lang yan, sir. Bali 1 week pa lang sa amin yung driver na yan, sir. Kaya nga, so nung pumasok siya, meron mo ba siyang sinumiti sa inyo ng drug test result niya? Yes, sir. Opo, meron po. May kasama po sa requirements namin yun, sir. Okay. Police clearance, NBI, drug test. Kasama po yun. Saan galing po ito bago po napunta sa inyo? Itong si Joseph Olpindo. Base, sir, sa by data niya, galing din siya ng Joycel. Joycel, ba't siya umalis ng Joycel Bus Company? Finish contract daw po siya, sir. Ba't niya hindi nilinyo? Tinanong niyo ba sa Joycel kung bakit siya umalis doon? Tinawagan, sir. Ang tanong lang naman po namin, sir, kung meron siyang mga naging kaso doon sa Joycel. Wala naman daw po. Tinanggap po namin. Okay, sige po. Sige, ganun na lamang po, Mr. Ikang. Pag yung kamag-anak ng biktima gusto makipag-usap sa inyo, sasamahan po namin, of course, with some lawyers. Yes, sir. At kapag hindi, then korte na lamang. For the Yes, meantime, sana po, magpakitang gilas kayo, magpadala man lang kayo kahit papaano tulong na huwag niyo pong bibilangin yun, nakasama na doon sa settlement. Magpadala kayo ng magpakita kayo na na kayo ay concerned, na kayo may Yes, sir. pagmamalasakit dito sa nangyari sa biktima. Okay, sir? Okay, sir. Okay po. Kayo ba, nagpadala man lang ng bulaklak? Hindi pa po, sir, eh. Oh, kita mo yan? Sana man lang, kahit na hindi nakipag-usap niyo, magpadala man lang kayo ng bulaklak para makikiramay. Mag-extend ng inyong apology. Pasensya na po. May mali talaga ng driver namin kung ano may tulong namin, etc. etc. Ganun dapat. Okay, sir. Gagawin po namin. Sige po. Colonel Narbuada, sir, Yes po, sir. kapag nakapag-decide itong kamag-anak ng biktima mag-file ng civil case laban sa bus company, so nandyan po kayo para tumulong. Ano po? Yes po. Yes po, sir. May time, sir. Okay. Attorney Garrett, Yes po, Senator. sa civil case ba kailangan pwede na siguro dumiretso itong mga kamag-anak ng biktima? Nasa tulong na natin, tayo nang gumawa ng draft na para sa pag-file ng civil case. Actually, Senator, ang civil case is impliedly instituted with a criminal case or hindi na po kailangan pang paghiwalayin pa, Sen. Okay. Pwede na po i-discuss ang civil aspect doon sa criminal case itself. Na ikakarga na, kasi doon sa criminal case, isa driver lamang yon against Joseph Olpindo. Paano yung may-ari ng bus? Kasi naman magbabayad. Sen, ang aking suggestion is i-implead din po natin yung owner po ng bus line or yung bus line itself dahil meron po silang vicarious liability or meron po silang liability para sa mga action po ng kanilang employees during the course of their duties. So, maaari pong isama po sila doon sa kasong nakafile na ngayon. Colonel, Yes, sir. narinig niyo po, sir, pwede po isama na po yung bus company. Yung may-ari noon. Yes po, sir. Sige po. So, paano gagawin yung Attorney Garrett? Kakausapin yung piskal? Yes po, Senator, na magdagdag lang po tayo ng party na ang purpose po is para po doon sa settlement ng civil liability caused by the criminal act. Pwede po silang isama doon sa kaso. That way, hindi na po natin kailangan paghiwalayin pang maghabol ng civil case. Okay, Dito sige, po sila. sige. Okay, so, ma'am, Garrett, huwag may babang telepono Attorney Garrett at kakausapin ka ng mga kamag-anak ng biktima. Ako, ma'am, may magpapabot ako ng sarili kong tulong pinansyal. Salamat po, Idol. Sa muli, ako po yung nakikiramay. Sagutin ko na po siguro ng punerarya. Salamat po. Saan punerarya ko ba ito? Sinong punerarya? Bali, King Billy po sa San Jose del Monte, Bulacan po. Sige po, sagutin ko na lang punerarya sa Kalibig. Maraming salamat po. Okay, akin na po yun. Para kung sakaling nagkaroon ng settlement, hindi po mapabawas po yun. Okay? Sige po. Punta kayo sa bilang booth, kakausapin kayo ni Odette sa kanito ni Garrett. Salamat po, Idol. Salamat po. Magandang hapon po. Condolence po muli na. May condolences po. Guys, grabe, nakakalungkot po itong nangyari sa babae. Yung sinadya siyang sagasaan ng bus driver. Alam nyo, yung hindi pa nakakaalam po. Dahil sa pagpanood ko ng video, parang kahit si Idol Rafi Tulfo at saka si attorney, parang hindi pa nila alam yung modus ng mga bus operator na ito. Nalaman ko po ito dahil mayroon akong kilala doon sa sa probinsya po namin sa Visayas. Yung mga bus driver, mga conductor, yung mga bus operator po. Yung modus po ng mga may-ari ng mga bus company na ito. Yung instruction nila sa driver nila. Pag naka-aksidente kayo, wag niyong iwanan na sa tingin nyo na may tama siya na fatal pero hindi siya namatay.
dapat atrasan nyo o kaya balik-balikan nyo hanggang sa mamatay yung nabangga nyo o yung nasagasaan nyo. Alam nyo kung bakit nila ginagawa ito? Bakit mahigpit nilang pinapatupad ito sa mga driver nila? Dahil po, pag halimbawa lang, nakabangga sila o kaya nakasagasa sila ng isang tao, tapos hindi namatay. Halimbawa, naging gulay, naging disabled siya. Ibig sabihin nun, magbabayad sila ng habang buhay pa yung tao na yun. Yung nabangga nila o yung nasagasaan nila. Kaya, i-prefer nila na mamatay na lang yung tao na yun, yung na-aksidente, yung nabangga, yung nasagasaan. Dahil, yung pagbayad nila, one-off lang. Parang kumbaga isang bayaran lang. Magbabayad yung insurance, halimbawa 100,000. Tapos magdadagdag na lang sila ng another 100,000 or palagay natin maximum 400,000 para magkalating milyon ang babayad sa isang buhay na mawawala. Kaya ginagawa nila yan. Talagang pag nag-i-interview sila ng mga drivers nila, talagang pinapipirma nila na kailangan kaya mong gawin in case of emergency na talaga pag nangyari, pag may nabangga ka o may nasagasaan ka, talagang kaya mong balikan. Kaya mong pumatay ng tao sa ganong paraan. So, malungkot ito pero ito ang nila parang paraan nila para hindi sila masobrahan sa expenses doon sa kasi hindi mo naman masabi pag ang business mo. Pag mayroon kang mga bus o halimbawa mga jeepney dyan o basta yung mga ganyang klaseng business. Doon sa amin sa Visayas, yung popular doon yung mga series liner sa marami yan silang binabiyayaan sa Visayas. So maraming nangyayari na ganyan sa Negros, sa Iloilo. Sa iba't ibang part ng Visayas, maraming nangyayari na ganyan na nabangga, talagang binalikan pa, minsan inaatrasan pa hanggang sa mamatay. So ito po yung malungkot na modus ng mga bus company, mga bus operator. Hindi man nila to aminin pero ito nanggagaling sa gagaling mismo sa mga driver at saka mga conductor. Dahil nga sa nasabing reason. So hindi ko alam kung malalaman ito ng mga politiko kung makagawa sila ng batas na talagang ipagbawal itong ganitong mga modus ng mga bus company at saka mga bus operator. Kaya guys, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa inyong pagsama, sa inyong panunod, pakikinig. By the way, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please pakisupport po. Please like this video. Yung hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, pakisubscribe po. At pakishare na rin sa inyong friends and families. Pakihit na rin po ng notification bell para po pag gumawa ko ng bagong video, updated po kayo. Salamat po. See you in my next video. God bless us all. Bye for now. Salamat po.